sa Double B! Nasa linya na natin si Attorney Ferdinand Topacio. Attorney, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po sa inyong dalawa. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Salamat po sa oras po ninyo, Attorney. Would you know, nasan mo ba si Cassandra Leong po ngayon? Katulad po, Sir Joel, ng nasabi ko, ay medyo may katagalan na rin pong wala kaming komunikasyon ng aking kliyente. Magmula po nung siya ay na-release sa kustodiya ng Women's Correctional after nag-adjourn na po yung huling kongreso at naging functus officio na yung Quadcom, ay naging sporadic lamang o paminsan-minsan po lamang ang aming komunikasyon. Kailan kayo huling nagkausap po, Attorney Topacio? Hindi ko na po maalala sapagkat na-release po siya. Kung hindi ako nagkakamali, almost a year ago, December po yun, ng 2024. Ngayon, minsan po may intermediary siya na kaming kinakausap at kung mayroong mga developments ay tinetext namin siya sa last number niya at ito naman po ay sinusubukan namin i-relay sa kanya. Tulad nga po nung nagkawaran po siya. Mayroon po ba siyang active na kaso, yung qualified human trafficking, Attorney Topacio? Opo, meron po at yun nga po yung naging warrant po niya. Yes. Pero bago po yun, meron pa kami isang kaso sa Pasay na hindi na rin nga po siya nakapunta although na-arraign po siya roon. Sapagkat that early ay medyo nahirapan na po yung komunikasyon namin. Yung pong qualified human trafficking sa Pasig din ito, co-accused siya doon ni Alice Guo, tama po? Opo, pero nauna pa po roon, may kaso pa sa Pasay. Correct. Na medyo hindi na rin po kami nagkakaroon ng malinaw na linya ng komunikasyon, ma'am. Doon po sa Pasay, may warrant din po ba siya doon? Meron po siyang, wala pa naman po, ngunit kami po ay hindi na nakapag-participate kasi nga wala naman po siya roon. So, medyo hirap din po kami. Ngunit as her lawyer, ay sinusubukan po namin na mag-render pa rin ng the best legal services that we can under the circumstances. Paano mo pa may pagtanggol ang inyong kliyente kung wala kayong komunikasyon wala sa kayong kanya? communication, attorney? Ano po yun? Paano niyo po siya maididipesa doon sa kanyang kaso, mga kaso kung wala kayong communication sa kanya? Yung mga kaso naman po, may counter affidavits na po yun. Nakapag-sumiti na po kami ng mga papeles doon. So, ang procedure naman po sa court ay kapag na-arraign na, pwede namang mag-trial in absentia. At kung hindi pa po na-arraign, ay syempre po, magtutuloy pa rin yung kaso. But as to her, ay maaari po itong ma-archive. Doon so, may mga procedure naman po. Doon sa qualified human trafficking, na-arraign po siya dito? Kaya hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa tama. po. Kaya hindi siya nakasama doon sa binabang decision laban kay Alice Guo et al. Ay, opo. Okay. Oo, at ano po yata yun may mga ibang kasama pa po siya rin doon na baka at large pa po. Although, yun nga po, inaalam pa po namin kasi medyo matagal na rin po kaming walang communication nga. Amenable pa ba kayo, attorney, na i-represent si Miss Ong? Gayong sinasabi nyo nga, halos isang taon na kayo hindi nag-uusap. Wala naman pong problema sapagkat under the principles of legal ethics at yung Code of Professional Responsibility, hanggang hindi po tineterminate ang inyong service, ay duty-bound po kayo sa ilalim ng inyong panunumpa bilang abogado and an officer of the court and an advocate na tuloy-tuloy po ang pagbigay ng serbisyo. In fact nga po, yun nga po mga ibang abogado ay kailangan humingi pa ng permiso ng korte para magbitaw bilang abogado. So mahigpit po kasi ang mga panuntunin pagkadating po sa legal representation na unless klaro na kayo po ay hindi na ginagawang abogado, kailangan i-protektahan nyo pa rin ang interest ng inyong kliyente. Itong paglabas po ng bansa na hindi alam ng korte, hindi alam ng authorities, hindi rin alam ng kanyang abogado, sabi nga ng iba, sign of guilt, Attorney Topacio. Hindi po, alam nyo, may tinatawag pa yung fugitive from injustice. Ang nagpauso niyan ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Na kung tingin namin ay persecution, ay although hindi naman namin pinapayo ito, no lawyer will advise his client to violate the law. Kahit nga bend the law, hindi namin ginagawa. Hindi katulad ni Remulla na puro bend the law. Ngunit, ultimately, no matter what advice is given to the client, the final decision is always for the client to make. So ito yung tawag nyo dito sa ginawa ni Cassandra Ong. Siya ay fugitive from injustice. Opo, inaamin naman po namin na since hindi siya makita, hindi ma-serve yung warrant,
nandoon yung elements ng pagiging fugitive, ngunit dapat alamin pa rin, is the absence voluntary or involuntary? Is it willful? So, kasi nga po, nakita nyo naman from the start, nakita nyo naman ang persecution, hindi na po ito prosecution. Quadcom pa lang, tinatanggalan siya ng karapatan na magkaroon ng abogado, kaya nga po, idinimanda ko si Dan Fernandez for an ethics violation, for depriving her of her right to counsel, at pati si Harry Roque, alam nyo, si Harry Roque, mas madalas ko yung kalaban kaysa sa kakampi, ano? Pero naaawa ako kasi he's just doing his job as a lawyer. Pagkatapos sinali siya sa persecution just for political considerations, kasi ganyan na po tayo ngayon dito At ito pong issue ni Cassandra Leong, alam nyo, ang tagal na itong warrant na ito Ngayon lang nila nilabas kasi may nagtuturo na involved sa flood control yung anak ng Pangulo at iba pang mga personalidad. Tantapal lang po ito Maniwala po kayo. Hindi ba masyadong long shot yun, attorney? Di ba masyado malayo sa connect? Hindi po. Di Alam ba? niyo naman lahat ng issue ngayon basta may sumabog, may pasabog si Saldico, ilalabas yung sabongero, ilalabas yung warrant of arrest ni Bato na hindi naman makumpirma kung meron o hindi, ilalabas na na-arresto daw si Harry Roque na fake news naman. Kitang-kita naman po natin yung pattern. So, with all due respect, I do not believe it is a long shot. Nakikita na natin yung pattern Kakasuhan yung mga demonstrators, si General Pokis, kakasuhan. Kita nyo naman ang mga pattern Puro diversionary tactic po ito Attorney, paano po yan ngayon? Merong 1 million na reward na inilabas ng DOJ para po doon sa sino man makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng inyong kliyente. Wala naman pong problema. Talaga namang may mga reward. Ngunit ang akin lang, bakit selective sila sa reward? At wala doon kay Pastor Kibuloy, bakit na private funds pang ginamit? Bakit yung mga pinapatay na newsmen? Si Noel Belen Samar, si Johnny Dayang, bakit walang masyadong reward? Ang liit-liit ng reward. Namatayon. Bakit yung mga nagre-recruit ng NPA para mapatay is armed insurgency? Hindi sila mag-offer ng reward sa mga nagre-recruit sa kabataan. So, kitang-kita po natin yan Okay. Bigyan nila ng reward ng lahat ng mga heinous crimes, hindi lamang ito. Attorney, salamat sa oras. Mag-ingat po kayo. Good morning po, Gandang Attorney. umaga sa inyo. Okay, Thank maraming you. salamat po sa pagkakataon. God Good bless morning, po. sir. God bless you too, si Attorney Ferdinand Topacio, mga kapuso. So, hindi niya alam paano kaya siya may retainers ang mga abogado. Ano kasi, pag... Hilingan, walang